Tahimik na tiniis ni Amelia ang pagtataksil ng asawa at pang-aalipusta ng biyenan hanggang sa gabing ipinahiya siya sa harap ng lahat at doon nagsimula ang kanyang lihim na pag-alis. Habang akala ng pamilya De Leon ay hawak pa nila ang lahat, isa-isa na palang naililipat ni Amelia ang sariling ari-arian, di ihanda ang isang perpektong pagputol. Ngunit kapag ang isang babae ay piniling unahin ang dangal kaysa sa kasal, sino ang tunay na babagsak? At handa ka bang gawin ang parehong desisyon kung ikaw ang nasa kanyang lugar? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Isang kwentong magpapatunay na minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo ay ang pagmamahal sa iyong sarili. Sabi nila, ang tahanan ay kanlungan, isang lugar kung saan ka ligtas, kung saan ka nauunawaan. Pero paano kung ang mismong tahanan na binuo mo mula sa iyong pawis at pangarap ay magiging isang gintong hawla? At ang mga taong inaasahan mong magiging iyong kakampi ay sila palang magiging iyong berdugo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amelia. Sa unang kabanata, ang huling hapunan bago ang unos. Marahan ngunit may diin na itinulak ni Imelda de Leon ang platong nasa kanyang harapan, ang tunog ng porselana laban sa mamahaling kahoy ng kanilang hapagkainan ay tila isang malakas na dagundong sa nakakabinging katahimikan ng kanilang condo unit sa Bonifacio Global City. Naramdaman ni Amelia ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na sanay na siyang maramdaman sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Ricardo. Masyadong maasim, deklara ni Imelda. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang pasensya. Tumingin ito kay Amelia. Ang mga mata nito'y mapanuri. Tila ba sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi ganito ang timpla ng sinigang na gusto ko. Napayuko si Amelia at tiningnan ang sarili niyang plato. Ang sinigang na hipon. Ito ang paboritong ulam ng kanyang biyenan. Ito rin ang ulam na ipinabilin nitong lutuin niya para sa hapunan ngayong gabi. Sinunod niya ang bawat sangkap, ang bawat hakbang. Tinimplahan niya ito ng may pag-iingat. Umaasang kahit sa isang iglap man lang ay makakita siya ng kahit katiting na pagtanggap sa mga mata ni Imelda. Ngunit tulad ng dati, nabigo siya. Bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang isang marahang sipa mula sa ilalim ng mesa. Si Ricky. Ang asawa niya. Ang paraan nito ng pagsasabing, hayaan mo na lang, Amy. Huwag mo nang patulan. Itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa pagkain, kahit na tila may isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Ang bawat subo ay isang pakikibaka. Ang sabaw ay dapat malinaw, hindi malabo, na parang pinaglumaan, patuloy ni Imelda, habang inilalayo pa ang plato. Hindi ko alam kung saan ka natutong magluto, Amelia. Siguro ay dapat mag-aral ka ulit. Nakakahiya sa mga magiging bisita ni Ricky kung ganito ang ipapakain mo sa kanila. Hindi na naman umimik si Ricky. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik ng kanyang asawa. Ang katahimikan ni Ricky ay isang uri ng pagkampi sa ina nito. Isang uri ng pagtalikod sa kanya. Inilibot ni Imelda ang kanyang paningin sa kabuuan ng kanilang high-end na condo unit. Ang floor-to-ceiling na bintana ay nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng syudad. Ang bawat muebles, bawat palamuti, ay pinili at binayaran ni Amelia mula sa sarili niyang sweldo bilang isang matagumpay na arkitekto. Ito ang kanyang pangarap. Ito ang kanyang pinagpaguran. Maganda talaga itong kondo ninyo, sabi ni Imelda. Ngunit sa tono nito ay may bahid ng pag-aari. Malaki, maluwag, pero panahon na siguro para magkaroon ng mas malaking espasyo si Ricky. Isang lugar na nababagay sa isang manager na tulad niya. Isang lugar na maipagmamalaki niya sa mga kasamahan niya.
Sa pagkakataong yon, si Amelia naman ang marahang sumipa kay Ricky sa ilalim ng mesa. Isang sipa na nagsasabing, "Magsalita ka. Ipagtanggol mo ako. Ipagtanggol mo tayo." Ngunit ang ginawa lang ni Ricky ay ngumiti ng alanganin. "Tama po kayo, Mama. Pag-iipunan po namin yan." "Pag-iipunan?" Tumaas ang isang kilay ni Imelda. "Bakit kailangan ninyong mag-ipon? Ang lahat ng ito?" Ikinumpas nito ang kamay sa paligid. "Hindi ba't para naman talaga ito kay Ricky?" Naramdaman ni Amelia na tila nasasakal siya. Ang hangin sa loob ng kwartong nagkakahalaga ng 15 milyong piso ay biglang naging mabigat at hindi sapat para sa kanyang mga baga. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ricky na nakapatong sa mesa. Mabilis pa sa 4:00 niya itong kinuha. Bahagyang itinagilid ang screen palayo sa gawin ni Amelia. Ngunit sa isang iglap, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pangalan sa notifikasyon bago ito nawala. Katrina. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Isa sa mga kasamahan ni Ricky sa opisina. Ang babaeng palaging bukang bibig ng kanyang asawa nitong mga nakaraang buwan. Napansin ni Ricky ang pagsulyap niya. Mabilis nitong isinilid ang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon. "Sino yan, anak?" tanong ni Imelda na hindi nakaligtas sa paningin ng eksena. "Wala po, Ma. Opisina lang. May tinatanong lang tungkol sa presentation bukas." Pagsisinungaling ni Ricky. Hindi na kumibo si Amelia. Alam niya kapag nagsisinungaling si Ricky. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ang bahagyang pamumula ng mga tainga nito. Hinayaan niya itong lumipas. Isa na namang maliit na papel na sugat sa kanyang pusong puno na ng mga hiwa. "Speaking of opisina," biglang sabi ni Imelda, at ang kanyang nangiti ay nakakakilabot. "Bukas na pala yung annual corporate party ninyo, hindi ba?" Tumango si Ricky. "Opo, Ma." "Pupunta ako," deklara ni Imelda. Natigilan si Amelia. Maging si Ricky ay tila nagulat. "Po? Mama, para sa mga empleyado lang po yun at sa kanilang mga asawa." "At ano ang tingin mo sa akin? Hindi ba ako pamilya?" Ang boses ni Imelda ay biglang tumaas. Puno ng drama. "Gusto ko lang namang makita ang tagumpay ng anak ko. Gusto kong makilala ang mga boss mo at gusto kong siguraduhin." Dito, muling bumaling ang mga mata nito kay Amelia. "Na maayos ang magiging itsura ng asawa mo. Na hindi kanya ipapahiya." Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang buong katawan. "Mama, hindi naman ganyan si Amy," mahinang sabi ni Ricky. Ngunit walang lakas, walang paninindigan. Ngumiti si Imelda, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinuon nito ang buong atensyon kay Amelia na parang silang dalawa lang ang nasa silid. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. "Mag-ayos ka bukas, Amelia. Ayokong mapahiya ang anak ko sa harap ng mga boss niya dahil sa itsura mo." Hindi sumagot si Amelia. Itinikom niya ang kanyang bibig. Tumingin siya sa kanyang asawa, naghihintay, umaasa. Ngunit si Ricky ay nakayuko lang sa kanyang plato. Tahimik na hinihiwa ang natitirang pagkain na tila iyon ang pinakamahalagang gawain sa buong mundo. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas ng kanilang bintana, naramdaman ni Amelia ang unti-unting panlalamig sa loob ng kanyang dibdib. Isang unos ang paparating at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na pagkatapos ng unos na ito, wala nang mananatiling buo. Ang engranding ballroom ng isang hotel sa Makati ay isang dagat ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit at peking ng ngiti. Ang mga nagniningning na chandeliers sa itaas ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ngunit para kay Amelia, ang bawat kislap nito ay tila tumutusok sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay, isang aktor na gumanaganap sa isang papel na hindi niya isinulat. Hawak niya ang isang kopita ng champagne, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang lamig ng babasagin
ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Nasa tabi niya si Ricky, ngunit ang isip at atensyon nito ay nasa ibang lugar. Ngumingiti ito, nakikipagkamay, tumatawa sa mga birong hindi naman nakakatawa. Ito ang kanyang mundo. Ang corporate jungle kung saan siya ay isang premyo na ipinaparada. Relax ka lang, love. Bulong ni Ricky sa kanya kanina. Just smile and be pretty. Ngumiti nga siya. Isang ngiting pinilit. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako ng silid, namataan niya ang kanyang biyenan, si Imelda. Nakasuot ito ng isang marangyang bestida na papaligiran ng mga asawa ng ibang mga ehekutibo at nagkukwento na tila ba siya ang reyna ng gabing iyon. Ilang sandali pa, lumapit sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Bata, maganda, at puno ng kumpiyansa. Si Katrina. Ricky, ang galing ng speech mo kanina. Bati nito, ang boses ay malambing. Hindi man lang nito sinulyapan si Amelia. Salamat, Kat, sagot ni Ricky. At nakita ni Amelia kung paano biglang nagkaroon ng ibang kislap ang mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita kapag siya ang kaharap nito. Medyo nagusot lang yung kurbata mo, sabi ni Katrina, at sa harap mismo ni Amelia, walang pag-aalinlangan nitong inayos ang kurbata ni Ricky. Ang mga daliri nito ay marahang dumampi sa dibdib ng kanyang asawa. Isang kilos na masyadong pamilyar, masyadong intimo, isang kilos na dapat sana ay para sa kanya bilang asawa. Naramdaman ni Amelia ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kupita. Ngumiti lang si Ricky, tila ba natural lang ang lahat. Thanks, Kat. You're a lifesaver. Umalis si Katrina na may kasamang isang makahulugang kindat para kay Ricky. Naiwan si Amelia na tila tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Magkakilala na pala kayo ng mama, sabi ni Ricky. Sinusubukang ibahin ang usapan. Hindi siya sumagot. Sa halip, nagpaalam siyang magpupunta sa powder room. Ngunit habang siya'y naglalakad, nasa lubong niya si Imelda, kasama ang asawa ng pinakaboss ni Ricky. Oh, Amelia, iha! Nandito ka pala! Bati ng ginang, si Mrs. Santiago. Your husband is such a brilliant man. You must be very proud. Opo, a very proud wife po, sagot ni Amelia. Suot muli ang kanyang pekeng ngiti. Swerte nga ng anak ko sa kanya. Biglang sabat ni Imelda. Ang boses ay matamis. Ngunit ang mga matay nanguuyam. Tiningnan nito si Amelia mula ulo hanggang paa. Kahit simple lang ang kanyang napangasawa, tingnan mo nga naman ang suot niya ngayon. Hija, sa susunod, kung bibili ka ng damit para sa ganitong okasyon, sabihan mo ako, para naman maturuan kita kung ano ang nababagay. Naramdaman ni Amelia ang pag-iinit ng kanyang mukha. Ang suot niyang eleganteng itim na bestida ay gawa ng isang kilalang designer. Isang regalo niya para sa kanyang sarili matapos niyang manalo ng isang malaking proyekto. Ngunit sa isang pangungusap lang ni Imelda, naging isa itong mumurahing basahan. Napakaganda niyo pong tingnan ngayong gabi, Mama. Mahinahong sagot ni Amelia. Pilit pinapakalma ang sarili. Iyon ang mali niyang nagawa. Ang sumagot. At nandito po tayong lahat para suportahan si Ricky. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Imelda. Sa harap ni Mrs. Santiago at ng iba pang mga nakarinig, ang nangiti sa mukha ng kanyang biyenan ay biglang naglaho. Sino ka para pagsabihan ako? Ang sigaw ni Imelda ay tila isang kulog sa gitna ng masayang pagtitipon. At pagkatapos, isang malutong na tunog ang pumunit sa hangin. Pak! Ang kanyang pisngi ay biglang umapoy. Ang ulo niya ay bahagyang tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang humina at naging isang ugong na lamang. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Nakikita niya ang pagkabigla sa mukha ni Mrs. Santiago. Nakita niya ang mga bulungan,
Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya umiyak. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kaisa-isang taong dapat sanay kanyang kanlungan. Hinanap niya si Ricky sa gitna ng mga tao. Nakita niya ito, nakatayo, hindi kalayuan. Ang mukha nito ay puno ng gulat at takot. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang iglap na yon. Umasa siya. Nagmakaawa ang kanyang kaluluwa. Ricky, please, do something. Say something. Ngunit wala. Nakita ni Imelda ang pagtingin ni Amelia sa kanyang anak. Nakita nito ang pag-asa sa mga mata ng kanyang manugang. At sa isang kilos na puno ng kalupitan, itinaas muli ni Imelda ang kanyang kamay. Pak! Ang pangalawang sampal ay mas malakas, mas masakit. Isang sampal na tila bumasag, hindi lang sa kanyang pisngi, kundi sa huling piraso ng kanyang puso. Huwag mong isipin na ililigtas ka ng anak ko. Sigaw ni Imelda, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. At si Ricky, nag-iwas ito ng tingin. Tumingin ito sa sahig, sa kisame, sa kahit saang direksyon, maliban sa kanya, sa asawa niyang PV Mahiya, sa harap ng buong mundo nito. Iyon na iyon. Ang katapusan, hindi na niya naramdaman ang sakit sa kanyang pisngi. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding panlalamig, isang nakakabininging katahimikan sa loob ng kanyang isip. Wala nang galit, wala nang lungkot, wala na. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang likod. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Ricky sa huling pagkakataon. Isang tinging malamig, isang tinging blangko, isang tinging nagsasabing tapos na ang lahat. Pagkatapos, tumalikod siya. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga usisero, sa gitna ng kahihiyang ipinalasap sa kanya, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit desidido. Palayo sa kanyang biyenan, palayo sa mga mapanghusgang mata, at higit sa lahat, palayo sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Sa paglabas niya sa pinto ng ballroom na yon, hindi lang isang pagtitipon ang kanyang tinalikuran. Ang tinalikuran niya ay ang 5 taon ng pagtitiis, ng pag-asa, at ng pagmamahal na sa isang iglap ay naging abo. Ang pag-ibig sa loob niya ay patay na. Ang biyahe pa uwi mula Makati hanggang BGC ay malabo sa isipan ni Amelia. Hindi niya matandaan ang mga kalsadang dinaanan o ang mga ilaw trapiko na hinintuan niya. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng manibela sa kanyang mga kamay at ang manhid na pakiramdam sa kanyang pisngi. Pagpasok niya sa kanilang condo unit, ang katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang nakakabingi, isang katahimikang tila ng uuyam. Dati, ang katahimikang ito ang kanyang kapayapaan pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Ngayon, para itong isang makapal na kumot na bumabalot at unti-unti siyang sinasakal. Hindi niya binuksan ang lahat ng ilaw. Hinayaan niyang ang mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintana ang magsilbing tanglaw sa kanyang paglalakad. Para siyang multo sa sarili niyang tahanan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanyang maliit na home office. Ang mga daliri niya ay marahang gumapang sa ibabaw ng kanyang drafting table. Naroon pa ang mga guhit para sa isang bagong proyekto. Sa isang estante, nakahilera ang kanyang mga tropeyo at plake ng pagkilala, mga patunay ng kanyang talento, ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagkatao bago siya naging si Mrs. De Leon. Hinaplos niya ang isang malamig na metal na plaque, Architect of the Year. Napangiti siya ng mapait. Ang babaeng tumanggap ng parangal na yon ay tila isang estranghero na ngayon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang tahimik na paglalakbay sa loob ng bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Bawat sulok, bawat miwebles ay may kwento. Ang mamahaling sofa na yon, binili niya mula sa kanyang unang malaking komisyon. Ang painting na nakasabit sa dingding, nabili niya sa isang art gallery
noong nag-solo trip siya sa La Union. Ito ang mga piraso ng kanyang buhay, mga pirasong unti-unti niyang isinuko at hinayaang angkinin ng iba. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin sa may hallway at doon, sa malabong liwanag, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok. Isang babaeng ang mga mata ay nawalan na ng dating kislap. At sa kanyang kaliwang pisngi, isang mapulang marka ang unti-unti nang nagiging kulay lila. Ang marka ng dalawang sampal, ang marka ng kataksilan. Hindi na niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Nasaan na ang Amelia na puno ng pangarap? Ang Amelia na kayang harapin ang sinuman. Ang Amelia na hindi hahayaang tapak-tapakan ang kanyang dignidad? Saan siya nagkamali? Ilang oras ang lumipas na nakatayo lang siya roon. Hindi niya alam. Baka minuto lang. Ang oras ay tila tumigil. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Ricky. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya itong makita siya sa dilim. Amy? Ang boses ni Ricky ay may halong inis at pag-aalala. Bakit ang dilim dito? Tinatawagan kita, hindi mo sinasagot. Binuksan nito ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpasakit sa kanyang mga mata. Ngayon, kitang-kita na nito ang pamumula sa kanyang pisngi. Naglakad ito palapit. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. Inaasahan ni Amelia ang isang yakap. Isang tanong na, "Kumusta ka?" Isang paghingi ng tawad. Ngunit ang lumabas sa bibig nito ay ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagtingin niya para dito. "Nag-eskandalo ka, Amy. Pinahiya mo ako." Ang sabi ni Ricky, ang boses ay hindi pa sigaw, kundi puno ng paninisi. Nakita ng lahat. Nakita ng mga boss ko. Ano na lang ang iisipin nila sa akin ngayon? Hindi makapaniwala si Amelia sa kanyang narinig. Siya ang sinampal. Siya ang pinahiya. Ngunit sa paningin nito, siya pa rin ang may kasalanan. Wala siyang sinabi. Ang lahat ng salitang gusto niyang isumbat ay tila nawala ng saysay. Para saan pa? Anong ipaglalaban niya sa isang taong matagal nang sumuko sa kanya? Hindi mo kasi dapat sinagot si Mama. Patuloy pa nito. Alam mo namang mainitin ang ulo nun. Dapat pinagpasensyahan mo na lang. Para sa akin. Para sa pamilya natin. Sa wakas, gumalaw si Amelia. Ngunit hindi para sumagot. Tinalikuran niya ito. Walang salita. Walang emosyon. Naglakad siya papunta sa kanilang silid tulugan. "Amy, kinakausap pa kita." Habol ni Ricky. Pumasok siya sa kwarto. Hinawakan niya ang doorknob. Bago niya isara ang pinto, nagsalita siya sa unang pagkakataon mula nang umuwi. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit mas malamig pa sa yelo. "Tapos na tayong mag-usap, Ricky. Matagal na." At isinara niya ang pinto. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Click! Isang tunog ng pagtatapos. Narinig niya ang mahinang pagkatok ni Ricky na sinundan ng mga buntong hininga ng pagkainis. Ngunit hindi nagtagal, sumuko rin ito. Narinig niya ang mga yabag nito palayo at pagkatapos, ang tunog ng telebisyon sa sala. Bumalik na ito sa normal na buhay nito na tila ba walang nangyari. Naupo si Amelia sa gilid ng kama, sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay kaibigan niya ngayon. Dito, malinaw ang lahat. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagkukunwari, ang 5 taon na sinayang niya sa pag-asang magbabago pa ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, nang sigurado na siyang tulog na si Ricky sa sofa sa sala, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen, ang tanging ilaw sa kwarto. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya ng isang email address mula sa kanyang lumang contact list. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit isang pangalang alam niyang mapagkakatiwalaan niya. Si Therese, ang kaibigan niya mula sa kolehiyo
na nagkataong nagtatrabaho sa auditing department ng kumpanya ni Ricky. Huminga siya ng malalim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Ipinindot niya ang call button. Habang nagri-ring ang telepono sa kabilang linya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa katotohanan. Ito ay para sa kanyang kaligtasan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay buo at desidido. Therese, si Amy to. May kailangan akong malaman. Ang malamig na pawis ay namuo sa batok ni Ricardo de Leon. Nakaupo siya sa kanyang ergonomic chair sa loob ng kanyang magandang opisina. Ngunit pakiramdam niya ay nasa isang maliit at mainit na kahon siya na unti-unting lumiliit. Kanina pa siya nakatitig sa screen ng kanyang computer. Binabasa ng paulit-ulit ang isang email na tila isang hatol ng kamatayan. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Unusual patterns. Further review. Clarification required within 24 hours. Ito ang mga salitang kinatatakutan ng sinumang may itinatago. Ang mga salitang nagsasabing malapit nang matapos ang laro. Ang ingay ng opisina sa labas, ang mahinang pag-uusap, ang pagring ng mga telepono, ay tila nagmula sa ibang mundo. Hindi siya makapag-focus. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. 5 milyon. 5 milyong piso. Isang halagang kinuha niya ng paunti-unti sa loob ng isang taon sa pag-aakalang hindi ito mapapansin. Isang butas na pilit niyang tinatapalan, ngunit lalo lang lumalaki. Hindi nila pwedeng malaman. Kung mangyari iyon, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Mawawala ang lahat. Ang posisyon, ang respeto, ang buhay na ipinagmamalaki niya sa lahat. Ping. Isang tunog mula sa kanyang telepono. Isang mensahe. Sa isang iglap, umasa siyang si Amelia iyon. Nagsasabing umuwi na siya at pag-usapan nila ang lahat. Ngunit alam niyang imposible iyon. Ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Amelia kagabi ay nagsasabing wala nang babalikan. Kinuha niya ang telepono. Galing kay Katrina. Isang larawan ng isang mamahaling designer, bag ang ipinadala nito na may kasamang mensahe. Sana makuha ko to, love, para mas ganahan akong tulungan ka sa mga problema mo. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Tulong. Ang tulong ni Katrina ay ang pagbibigay sa kanya ng panandaliang aliw, isang pagtakas sa mga problema niya sa bahay. Ngunit ang pagtakas na yon ay may presyo, mga mamahaling hapunan, mga alahas, at ngayon, isang bag na nagkakahalaga ng sweldo niya sa loob ng 3 buwan. Isa na namang butas na kailangan niyang takpan. Pinatay niya ang screen ng telepono at ipinatong ito ng padabog sa mesa. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang email mula sa accounting. Ang mga demand ni Katrina at ang imahe ng galit at kahihiyan sa mukha ng mga boss niya kagabi. Ang lahat ng ito ay dahil kay Amelia. Kung sana ay nanahimik na lang siya. Kung sana ay naging masunurin na lang siyang asawa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang pangalan ng kanyang ina. Mama. Huminga siya nang malalim bago sagutin. Hello, Ma? Ricardo, anak. Ang boses ni Imelda sa kabilang linya ay mahina at puno ng hinanakit. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi mawala sa isip ko ang kahihiyang idinulot ng asawa mo. Napapikit si Ricky. Heto na naman sila. Mapagod po ako. Pwede bang mamaya na lang? Pagod? Ikaw ang pagod? Biglang tumaas ang boses nito. Paano naman ako? Ako ang napahiya sa harap ng mga amiga ko. Ako ang nagmukhang masamang biyenan dahil sa iskandalosang babaeng yan. Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo, Ricardo. Pinalaki kitang mag-isa. Ibinigay ko ang lahat
para lang magkaroon ka ng magandang buhay. At ito ang isusukli mo sa akin? Hahayaan mong isang babae ang sumira sa pangalan ng pamilya natin. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim, dinisenyo para gisingin ang kanyang pagkakasala. Ito ang sandata ng kanyang ina, isang sandatang palagi niyang ginagamit laban sa kanya. At palagi, ito ay epektibo. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, ma? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Kailangan mong maging lalaki, Ricardo. Kontrolin mo ang asawa mo. Panahon na para malaman niya kung sino ang nasusunod sa pamilyang ito. Mariing sabi ni Imelda. Ang bahay na yan, ang pera niya, dapat ay nasa pangalan mo. Para sa seguridad mo. Para sa seguridad natin. Ang kondo, iyon na naman. Iyon ang solusyon na palaging itinutulak ng kanyang ina. At ngayon, sa gitna ng kanyang desperasyon, ang solusyong iyon ay biglang nagkaroon ng katuturan. Kung mapapasa kamay niya ang kondo, kung maibebenta niya ito, matatakpan niya ang butas sa kumpanya. Mabibigyan niya ng regalo si Katrina. Matatahimik na ang kanyang ina. Ang lahat ng kanyang problema ay maglalaho na parang bula. Opo, mama, sabi niya. Ang desisyon ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko po si Amy. Mabuti. Siguraduhin mo lang, sabi ni Imelda bago ibaba ang telepono. Naiwan si Ricky na nakatulala sa kawalan. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Kailangan niyang suyuin si Amelia. Kailangan niyang magpanggap na nagsisisi siya. Kailangan niyang makuha muli ang tiwala nito. Kahit sa sandaling panahon lang. Sapat na panahon para pumirma ito sa mga papeles. Tumingin siya sa isang picture frame na nakapatong sa kanyang mesa. Ang litrato nila ni Amelia noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pag-asa at pangarap. Ang Amelia sa litrato ay ibang-iba sa babaeng tinalikuran niya kagabi. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, isang hibla ng konsensya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pinalitan ito ng takot at ng pangangailangan na iligtas ang sarili. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos niya ang mukha ni Amelia sa salamin. Pasensya na, Amy. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa litratong hindi makakasagot. Sa babaeng hindi na niya magawang harapin. Pero kailangan kong gawin to para sa atin. Isang kasinungalingan. Isang matamis na kasinungalingan na paulit-ulit niyang sasabihin sa kanyang sarili. Hanggang sa maniwala na siyang ito ay katotohanan. Ibinaba niya ang picture frame. Ang mukha ay nakaharap sa mesa. Hindi na niya kayang tingnan pa ito. Ang maliit na coffee shop sa isang tagong eskinita sa poblasyon. Makati ay malayo sa karaniwang mga lugar na pinupuntahan ni Amelia. Simple lang ang lugar, malayo sa kinang at ingay ng BGC. Iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito pinili. Dito, isa lang siyang ordinaryong tao. Nag-iisa sa isang sulok, naghihintay. Nasa harapan niya ang isang tasa ng kapeng unti-unti nang lumalamig. Hindi niya ito magawang inumin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang caffeine. Maya-maya, bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Therese, ang dati niyang kaibigan at blockmate sa kolehiyo. Amy, bati ni Therese, ang boses ay mahina at puno ng pag-aalala habang umuupo ito sa kanyang harapan. Tiningnan nito ang kanyang mukha at ang mga mata nito ay bahagyang lumaki nang makita ang pasa sa kanyang pisngi. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Amelia. Sa halip, isang mapait na ngiti lang ang kanyang isinukli. Ang tawag mo kagabi? Simula ni Therese. Tungkol dun ba ang gusto mong pag-usapan? Tumango si Amelia. May hinala ako, Therese, at kailangan kong malaman kung tama ako. Nag-aalangang tumingin si Therese sa paligid. Inilabas nito ang kanyang laptop mula sa bag at binuksan ito.
Maingat nitong inilapit ang screen kay Amelia. Tinitiyak na sila lang ang makakakita. Amy, delikado to. Babala ni Therese. Kung malalaman ng kumpanya na ipinakita ko to sa'yo, pareho tayong malilintikan. Trabaho ko ang nakataya rito. Naiintindihan ko, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. At hinding-hindi ko malilimutan ang tulong mo. Kailangan ko lang makita. Huminga ng malalim si Therese at ipinakita ang isang spreadsheet na puno ng mga numero at mga code. Para sa isang ordinaryong tao, isa lang itong nakakalitong koleksyon ng data. Ngunit para kay Amelia, na sanay sa mga detalye at pattern, at kay Therese, na isang auditor, ito ay isang malinaw na kwento ng pandaraya. Itinuro ni Therese ang mga hilera ng mga numero na naka-highlight sa pula. Ito ang mga expense report ni Ricky sa loob ng isang taon. Mga hotel booking, mga client dinner, mga representation cost. Sa unang tingin, mukhang lehitimo. Pero nang i-cross-check ko ang mga petsa at mga resibo, maraming hindi nagtutugma. Ang puso ni Amelia ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Binuksan ni Therese ang isa pang window, isang listahan ng mga bank transfer. At heto ang pinakamatindi. May mga regular na fund transfer na ginagawa mula sa isang discretionary fund papunta sa isang personal bank account. Hindi nakapangalan sa kanya. Kanino? Halos pabulong na tanong ni Amelia. Ipinakita ni Therese ang account details. Ang pangalan sa account ay Katrina Reyes. Parang isang malakas na sampal ang katotohanan yon, mas masakit pa sa pisikal na sampal na tinanggap niya. Ang hinala niya ay totoo. Hindi lang siya pinagtataksila ni Ricky sa emosyon, kundi pati na rin sa pinansyal. Ang perang pinaghirapan nilang pareho. O mas tamang sabihin, ang perang pinaghirapan niya ay ginagamit para sustentuhan ang kabit nito. Magkano lahat? Tanong ni Amelia. Ang boses ay naging malamig at walang emosyon. Sa tantiya ko, papalapit na sa 5 milyon, sagot ni Therese. 5 milyon. Halos hindi makapaniwala si Amelia. At may ipinakita pa si Therese. May mga credit card statement din, mga biniling alahas, mga bag. Lahat ipinapadala sa address ng nanay niya, si Imelda. Siyempre, ang ina na walang sawang nagrereklamo sa kakapusan pero namumuhay na parang isang reyna gamit ang perang hindi sa kanila. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang pagpupumilit ni Imelda na makuha ang kondo. Ang biglaang pagkabahala ni Ricky sa pera. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay desperasyon. Malapit na ang aming year-end audit. Paliwanag ni Therese, ang kanyang boses ay halos isang bulong. 2 linggo mula ngayon. Kapag nagsimula na yon, tiyak na lalabas ang lahat ng ito. At kapag nalaman to ng kumpanya Amy, lahat ng assets na nakapangalan sa kanya o sa inyo bilang mag-asawa, pwedeng i-freeze ang korte habang iniimbestigahan siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit sa puso ni Amelia ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding kalinawan, isang malamig at matalas na pag-intindi sa sitwasyon. Ang plano niyang pagbebenta ng kondo ay hindi na lang isang gawa ng paghihiganti. Hindi na lang ito paraan para saktan sila tulad ng pananakit na ginawa nila sa kanya. Ito ay naging isang gawa ng pagliligtas sa sarili. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang protektahan ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang bunga ng kanyang dugo't pawis, ang kanyang kalayaan. Inabot niya ang kanyang kamay at isinara ang laptop ni Therese. Tumingin siya sa kanyang kaibigan at sa unang pagkakataon mula kagabi, isang tunay na emosyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang nag-aapoy na determinasyon. Kinuha ni Therese ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at marahang iniabot ito kay Amelia sa ilalim ng mesa. Lahat ng kopya ng ebidensya nandyan. Gamitin mo yan para protektahan ang sarili mo.
Mahigpit na hinawakan ni Amelia ang maliit na USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng kanyang kinabukasan. "Salamat, Teres," sabi ni Amelia, at ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay puno ng kapangyarihan. "Alam ko na ang gagawin ko." Tumayo siya, iniwan ang malamig na kape sa mesa. Sa kanyang paglabas sa coffee shop at pagharap sa sikat ng araw, hindi na siya ang Amelia na biktima. Isa na siyang babaeng may plano, at wala nang sino man ang makakapigil sa kanya. Ang opisina ng real estate broker na si Mr. Ramirez ay nasa isang gusali na gawa sa salamin at bakal, isang lugar na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at malalaking halaga. Kilala si Mr. Ramirez sa industriya hindi lang sa kanyang galing, kundi sa kanyang diskresyon. Ito ang eksaktong kailangan ni Amelia ngayon. Naupo si Amelia sa isang malambot na leather chair sa harap ng malaking mahogany desk ni Mr. Ramirez. Nakasuot siya ng isang simpleng business attire, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang pasa sa kanyang pisngi ay natatakpan ng manipis na makeup. Mula sa labas, siya ay larawan ng isang professional na babae na gagawa ng isang malaking transaksyon. Walang sino man ang makakahalata sa bagyong namumuo sa kanyang kalooban. "Mrs. De Leon," bati ni Mr. Ramirez, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magagalang na mga mata. "Salamat sa iyong pagdating. Paano ako makakatulong sa iyo?" Inilapag ni Amelia ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay ang titulo ng kanyang condo unit sa BGC at lahat ng iba pang kaugnay na dokumento. "Gusto kong ibenta ang property ko, Mr. Ramirez," diretsahang sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Bahagyang nagulat si Mr. Ramirez. "Ang unit ninyo sa The Grand Sequoia Tower, isa yan sa mga pinaka-prime na property sa BGC. Sigurado ka ba sa iyong desisyon?" "Lubos na sigurado," sagot ni Amelia. "At may dalawa akong kondisyon. Una, kailangan itong maibenta sa lalong madaling panahon. At pangalawa, kailangan itong maging isang pribado at tahimik na transaksyon." Naintindihan agad ni Mr. Ramirez ang ibig niyang sabihin. Sa mundo ng mayayaman, ang mga salitang pribado at tahimik ay madalas mga hulugang mayroong problemang kailangang iwasan. Tumango ito ng may paggalang. "Mayroon akong isang kliyente," sabi ni Mr. Ramirez habang binubuksan ang kanyang laptop. Isang pamilya na kararating lang mula sa Singapore. Ang asawang lalaki ay isang mataas na opisyal sa isang multinational company. Kailangan nila ng lugar na malilipatan agad at ang budget nila ay sakto sa market value ng iyong property. Ipinakita nito ang profile ng pamilya. Isang pamilyang may 2 maliliit na anak. Mukha silang disente, mukha silang mababait. Para kay Amelia, mahalaga yon. Ang bahay na binuo niya mula sa kanyang mga pangarap. Gusto niyang mapunta ito sa mga taong mag-aalaga dito. Mabilis ang naging usapan. Nagkasundo sila sa presyo. Nagkasundo sila sa mga termino. Ang kailangan na lang ay ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang kanyang pirma. Inilatag ni Mr. Ramirez ang deed of absolute sale sa kanyang harapan, isang dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng kanyang pinaghirapan sa ibang mga kamay. Kinuha ni Amelia ang mamahaling pluma na iniabot sa kanya. Habang hawak niya ito, bigla niyang naalala ang isa pang pagkakataon na pumirma siya sa isang mahalagang dokumento, ang kanilang marriage contract. Naalala niya ang kaba at saya na naramdaman niya noon. Ang pakiramdam na isinusuko niya ang kanyang buong buhay at kinabukasan sa lalaking mahal niya. Ang pakiramdam ngayon ay ibang-iba. Walang kaba, walang takot. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan. Tiningnan siya ni Mr. Ramirez. "Sigurado na po ba kayo, Ma'am Amy?" Tanong nito ng may pag-unawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw,
Isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado, sabi niya. At sa isang matatag at eleganteng sulat kamay, isinulat niya ang kanyang pangalan, Amelia Santos. Hindi Amelia de Leon, kundi Amelia Santos. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao. Ang bawat letra ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang pagputol sa kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang telepono ni Mr. Ramirez. Isang mabilis na kumpirmasyon mula sa bangko. Ang 15 milyong piso ay naideposito na sa isang bagong bank account. Isang account na nakapangalan lamang sa kanya. Isang account na walang sino man, lalo na si Ricky, ang nakakaalam. Tumayo si Amelia. Nakipagkamay siya kay Mr. Ramirez. Maraming salamat sa iyong tulong. Walang anuman, Ma'am Amy. Ito ang trabaho ko, sagot ng broker. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang mga balikat ay tila unti-unting nawawala. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Nang nasa loob na siya ng kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang mensahe mula kay Ricky. Uwi ka na, love. Luto tayo ng paborito ni Mama. Napailing si Amelia. Ang matatamis na salita. Ang mga pekeng pangako. Dati, ang mga mensaheng tulad nito ay nagpapataba sa kanyang puso. Ngayon, nagdudulot na lang ito ng awa. Awa para sa lalaking hindi alam na ang kahariang inaakala niyang kanya ay gumuho na. Hindi siya nag-reply. Sa halip, binuksan niya ang kanyang banking app. Tinitigan niya ang mga numero sa screen. Isang mahabang hilera ng mga numero na sumisigaw ng isang salita. Kalayaan. Pinatay niya ang telepono at pinaandar ang sasakyan. Meron pa siyang 1 linggo. 1 linggo para magpanggap. 1 linggo para laruin ang kanilang munting dula-dulaan. At pagkatapos noon, babawiin niya ang kanyang buhay. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay pumuno sa kusina. Isang amoy na dapat sana'y nagpapahiwatig ng init at pagmamahal ng isang tahanan. Ngunit para kay Amelia, ang bawat aroma ay bahagi lamang ng isang masalimuot na dula. Siya ang bida, ang direktor, at ang manunood ng sarili niyang palabas. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang ibang-ibang Ricardo. Ang dating puno ng paninisi ay napalitan ng isang lalaking tila nagsisisi. May dala itong isang maliit na buke ng bulaklak at isang kahon ng kanyang paboritong tsokolate. Amy, I'm so sorry, sabi nito. Ang boses ay malambing. Ang mga matay nagmamakaawa. Nabulag ako sa galit. Hindi ko dapat hinayaang mangyari yon. Patawarin mo na ako. Tinitigan siya ni Amelia. Pinag-aralan niya ang bawat ekspresyon sa mukha nito. Nakita niya ang pagsusumamo. Ngunit sa likod niyon, nakita niya ang totoong motibo, ang takot at ang kasakiman. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi nagsisisi sa sakit na idinulot nito sa kanya. Nagsisisi ito dahil natatakot itong mawala ang kontrol sa kanya. Ngunit ang Amelia na kaharap nito ngayon ay hindi na ang dating Amelia. Okay lang, Ricky, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, na may tamang-tamang timpla ng kalungkutan at pagpapatawad. Pagod lang tayong lahat. Ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Ricky ay mabilis ngunit hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Sa isip nito, nanalo na ito. Ang babaeng mahal siya, nang lubos ay muli na namang nagpauto. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang kondo ay naging isang entablado. Si Amelia ay gumanap bilang ang mapagmahal at masunuring asawa. Nagluto siya, naglinis, ngumiti siya sa mga tamang pagkakataon. Si Imelda naman, nang malamang nagkaayos na ang mag-asawa, ay naging ang pinakamaalalahaning biyenan sa buong mundo. Isang hapon, dumating ito na may dalang isang malaking mangkok
ng paborito niyang sopas. "Hiha heto, kumain ka," sabi nito habang inilalapag ang mainit na mangkok sa mesa. "Para lumakas ka. Medyo namumutla ka nitong mga nakaraang araw. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo." Naupo si Amelia at tinikman ang sopas. Masarap. Ngunit habang nilulunok niya ito, pakiramdam niya ay lason ng kanyang kinakain. Isang matamis na lason. Ngumiti siya sa kanyang biyenan. "Salamat po, Mama, ang sarap po." "Siyempre naman," sagot ni Imelda habang nauupo sa tapat niya. Ganyan talaga kapag pamilya. Nagkakasakitan, pero sa huli, nagmamahalan pa rin. At doon nagsimula ang kanilang mga plano. Habang kumakain, si Imelda at Ricky ay masayang nag-usap tungkol sa mga pagbabagong gagawin nila sa kondo. Yung home office ni Amelia, pwede nating gawing nursery. Masayang mungkahi ni Imelda. Para kapag nagkaapo na ako, may sarili na siyang kwarto dito. Alam na alam nilang pareho na isa iyon sa mga sensitibong usapan para kay Amelia. Ngunit sinadya nila itong banggitin. Isang paraan para ipamukha sa kanya ang kanyang pagkukulang. Hindi kumibo si Amelia. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. "Magandang ideya yan, Ma," sang-ayon ni Ricky. "At yung pader sa pagitan ng sala at ng guest room, pwede nating ipatanggal para mas lumuwag. Mas magiging maganda para sa mga party." Yumakap si Ricky mula sa likuran ni Amelia habang naghuhugas ito ng pinggan ng gabing iyon. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Love, iniisip ko, para mas maging maayos ang lahat, para wala ng gulo, siguro mas maganda kung ilipat na natin sa pangalan ko ang titulo ng kondo, para sa future natin, para sa mga magiging anak natin." Ang hininga nito sa kanyang batok ay dapat sana'y nagdulot ng kilig, ngunit ang naramdaman lang ni Amelia ay pandidiri. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pinipigilan ang anumang emosyon na lumabas sa kanyang mukha. Humarap siya dito. Basang-basa pa ang kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang mukha nito. "Kung yan ang sa tingin mo ay makakabuti sa atin, sige, pag-usapan na natin." Ang kislap sa mga mata ni Ricky ay hindi maipagkakaila. Ito na ang hinihintay nito, ang huling piraso ng kanyang plano. "Talaga, love?" Tumango si Amelia. Niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na walang init. Isang yakap na puno ng pagkukunwari. "Salamat, Amy. Pinapatunayan mo lang kung gaano mo ako kamahal." Habang nakayakap ito, ang tingin ni Amelia ay nasa kawalan. Sa ibabaw ng balikat nito, pinapanood niya ang sarili sa refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nasa yakap ng kanyang taksil na asawa. Ang babaeng nagpapanggap na mahina habang naghahanda para sa huling laban. "Sa susunod na linggo, ayusin na natin ang mga papel." Narinig niyang bulong ni Imelda kay Ricky nang papalabas na ito ng pinto. Para maging opisyal na De Leon na ang lahat ng ito. Hindi nila alam na narinig sila ni Amelia. At nang lingunin siya ni Imelda bago tuluyang umalis, isang matamis na ngiti ang isinukli ni Amelia. Kasabay ng isang tango. Sa kanilang mga isip, ang laro ay tapos na. Panalo na sila. Hindi nila alam, ang totoong laro ay hindi pa nagsisimula. Nagsimula si Amelia sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Ang mga lumang libro na hindi na niya binabasa, mga damit na hindi na kasya, mga palamuti sa bahay na nagsasawa na siyang tingnan. Inilagay niya ang mga ito sa mga malalaking karton. "Nagliligpit ka?" Tanong ni Ricky isang hapon nang makita nito ang mga kahon na nakatambak sa isang sulok ng kanilang sala. "Oo," sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado. "Nagbabawas lang ako ng mga gamit na hindi na kailangan para mas malinis tingnan." Ngumiti si Ricky. Isang ngangiting kampante. "Good. Mas maraming space para sa mga gamit ni Mama kapag lumipat na siya dito." Tumango lang si Amelia at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi alam ni Ricky na sa bawat bagay na inilalagay niya sa kahon, siya ay nagpapaalam.
pamamaalam sa mga alaala, pamamaalam sa nakaraan. Habang nagliligpit sa kanyang home office, nakita niya ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito. Naroon ang mga litrato nila ni Ricky noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Mga ngiting totoo, mga matang puno ng pag-ibig. May isang litrato kung saan sila ay magkayakap sa ilalim ng isang puno. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Iyon ang araw na nag-propose ito sa kanya. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Hinaplos niya ang nakangiting mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa litrato. Iyon na marahil ang huling luhang ilalaan niya para sa kanya. Dahan-dahan, isinara niya ang album at inilagay ito sa ilalim ng pinakamalaking kahon. Hindi niya ito itatapon, ngunit hindi na rin niya ito bubuklatin pa. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa maingat na pag-aayos. Ang mga mahahalagang bagay, ang kanyang mga damit, mga personal na dokumento, ang kanyang mga parangal bilang arkitekto, at ilang piling kagamitan na may sentimental na halaga ay inilagay niya sa magkakahiwalay na mga maleta at kahon. Sa tuwing wala si Ricky, isa-isa niyang ibinababa ang mga ito gamit ang service elevator ng gusali. Dadaan siya sa fire exit sa parking lot kung saan walang gaanong CCTV camera. Ilalagay niya ang mga gamit sa kanyang sasakyan at dadalhin sa isang maliit na self-storage unit na nirentahan niya ilang kilometro ang layo. Ang bawat biyahe ay puno ng kaba at pag-iingat. Ngunit sa bawat kahon na nailalabas niya mula sa kondo na yon, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Tila ba unti-unti niyang inaalis ang bigat ng nakaraang 5 taon mula sa kanyang mga balikat. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga damit, nakita ni Ricky ang mga maleta sa loob ng kanilang walk-in closet. "Aalis ka ba?" tanong nito. May bahid ng pagtataka sa boses. Humarap si Amelia. Isang handa ng sagot ang nasa kanyang mga labi. "Inaayos ko lang yung mga damit na hindi ko nagagamitin. Idudonate ko. Sabi mo, di ba, kailangan ng mas maraming space para sa'yo at kay mama?" Nawala ang pagdududa sa mukha ni Ricky at napalitan ito ng pagsang-ayon. "Ah, okay. Magandang ideya yan. Sige, maliligo na ako." At ganoon lang, naniwala na naman ito. Ang kanyang pagiging kampante ang naging pinakamalaking kakampi ni Amelia. Dumating ang huling gabi, ang bisperas ng araw kung kailan opisyal na lilipat si Imelda sa kanilang tahanan. Ang araw kung kailan nila aayusin ang mga papeles para sa paglipat ng titulo. Nakahanda na ang lahat. Halos lahat ng mahahalagang gamit ni Amelia ay wala na sa kondo. Ang natitira na lang ay ang mga muebles at ilang mga damit sa aparador para hindi maghinala si Ricky. Nakatayo si Amelia sa gitna ng sala. Tahimik. Ang mga ilaw ng BGC ay kumikislap mula sa malaking bintana, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga multo ng nakaraan, ang mga tawanan, ang mga pag-aaway, ang mga pangarap na binuo, at winasak sa loob ng mga pader na yon. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Natutulog na si Ricky, mahimbing ang pagkakahinga, walang kamalay-malay sa magaganap bukas. Lumapit siya sa side table nito. Naroon ang wallet at relo nito. Sa tabi noon, ang picture frame ng kanilang kasal na muli nitong itinayo. Maingat, kinuha niya ang kanyang wedding ring at ipinatong ito sa ibabaw ng salamin ng picture frame. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng kondo, ang susi na minsan ay sumisimbolo sa kanilang mga pangarap, at ipinatong ito sa tabi ng singsing. Iyon na, ang kanyang huling pamamaalam. Hindi niya ito tiningnan. Hindi na niya kayang tingnan pa ang mukha ng lalaking minsan niyang inakala na kanyang mundo. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang maliit na handbag na naglalaman lamang ng kanyang telepono at wallet. Tumalikod siya.
Naglakad siya palabas ng kwarto, palabas ng sala, palapit sa pinto. Bago niya pihitin ang seradura, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang kabuuan ng lugar. Ang gintong hawla na kanyang itatayo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at binuksan ang pinto. Sa paghakbang niya palabas, at sa marahang pagsara ng pinto sa kanyang likuran, walang ingay, walang drama. Tanging isang tahimik na pagtatapos sa isang kabanata at isang tahimik na pagsalubong sa isang bagong simula. Hindi na siya lumingon pa. Ang sikat ng araw na tumama sa mukha ni Ricardo ang gumising sa kanya. Kinusot niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang bumangon mula sa pagkakatulog sa sofa. Sumakit ang kanyang likod. Kagabi, hinintay niya si Amelia na lumabas ng kwarto para magkaayos sila bago ang malaking araw ngayon, ngunit nakatulugan na niya ito sa sala. Inunat niya ang kanyang mga braso at tumingin sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Amy? Tawag niya. Walang sumagot. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya. Maayos ang kama, ngunit walang Amelia. Tiningnan niya ang banyo. Walang tao. Bumalik siya sa sala. Amy, nag-jogging ka ba? Katahimikan pa rin. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang inis. Ngayon pa talaga siya umalis kung kailan darating si Mama at ang mga gamit nito. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ito. Doon niya napansin ang mga bagay na nakapatong sa ibabaw ng kanilang picture frame sa side table, ang wedding ring ni Amelia at ang susi ng kondo. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin nito? Naglayas ba siya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi pwede. Hindi sa araw na ito. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Amelia. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Cannot be reached. Damn it, Amelia. Huwag ka namang ganito. Sigaw niya sa kawalan. Biglang nagring ang intercom. Ang gwardiya mula sa lobby. Sir, good morning po. Nandito na po sa baba si Ma'am Imelda de Leon. Kasama po yung lipat bahay truck. Papasukin na po ba namin? Napapikit si Ricky. Heto na. Wala na siyang magagawa. Sige, papasukin na niyo na. Ilang minuto lang ang lumipas. Narinig niya ang masayang boses ng kanyang ina mula sa labas ng kanilang pinto. Anak, buksan mo to. Nandito na kami. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ricky ang pinto. Bumungad sa kanya ang kanyang ina na may malapad na ngiti kasama ang 2 niyang tiyahin at ilang pinsan. Lahat ay nakangiti na parang nanalo sa loto. Sa likuran nila, ang mga kargador ay naghihintay, bit-bit ang mga unang kahon. Nasaan si Amelia? Tanong agad ni Imelda. Ang mga mata ay naglilibot sa loob ng unit. Ewan ko ma. Paggising ko, wala na siya. Sabi ni Ricky, hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Nawala ang nangiti ni Imelda at napalitan ito ng inis. Abat ang babaeng yon. Nag-inarte pa. Hayaan mo na nga. Mas maganda yon. Walang sagabal. Ikinumpas nito ang kamay sa mga kargador. O sige na. Pasok. Doon niyo ilagay sa master's bedroom ang mga gamit ko. Ang mga sumunod na sandali ay naging magulo. Ang dating tahimik na kondo ay napuno ng ingay ng mga taong nag-uusap, mga kahong ibinabagsak, at ang masayang pag-uutos ni Imelda. Itong malaking vase na ito, ilagay niyo dyan sa tabi ng bintana. Tabi niyo yang luma at tsakang palamuti na yan. Utos nito, tinuturo ang isang sculpture na personal na pinili ni Amelia. Ricky, tawagan mo ulit ang asawa mo. Sabihin mo, umuwi na siya at tulungan tayong mag-ayos dito. Sigaw ng isa niyang tiyahin. Paulit-ulit na sinusubukang tawagan ni Ricky si Amelia, ngunit wala pa ring sumasagot. Ang kaba niya ay lumalaki sa bawat minuto.
Paano kung hindi na ito babalik? Paano na ang mga papeles? Hayaan nyo na sabi. Babalik din yon. Saan pa ba siya pupunta? Mayabang na sabi ni Imelda. Wala naman siyang ibang pamilya dito, kundi tayo. Nagpatuloy ang paglilipat. Ang buong pamilya de Leon ay kumikilos na tila sila na ang mga hari at reyna ng palasyong iyon. Nagbukas sila ng pagkain sa dining table, tumatawa ng malakas, pinaplano ang kanilang bagong buhay sa marangyang lugar na yon. Si Ricky ay hindi mapakali. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad, kinakagat ang kanyang mga kuko. May mali. Isang malaking-malaking mali. Ma, baka dapat hintayin muna natin si Amy bago natin galawin ang lahat ng gamit? Suhestyon niya. Tiningnan siya ni Imelda ng masama. Ano ka ba, Ricardo? Matuto kang maging ulo ng pamilya. Ito ay bahay mo. Kaya ikaw ang masusunod dito. Biglang, may malakas na kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok. Ito ay may diin at awtoridad. Hi, salamat. Baka si Amelia na yan, sabi ng isa niyang pinsan at mabilis na binuksan ang pinto. Ngunit hindi si Amelia ang nasa labas. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng formal na polo shirt at may seryosong mukha ang nakatayo sa may pinto. Sa likuran nito ay isang babae at 2 bata. May kasama rin silang 2 gwardiya ng building. Nagtaka ang lahat. Tumahimik ang dating maingay na sala. Yes, who are you? Mataray na tanong ni Imelda. Ang lalaki ay tumingin mula kay Imelda, papunta kay Ricky, at sa mga nagkalat na gamit sa loob. Kumunot ang noo nito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ako po ang dapat magtanong niyan. Sino po sila? At bakit ninyo ginugulo ang pamamahinga ng pamilya ko sa bago naming tahanan? Ang mga salitang binitiwan ng estranghero ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Sa isang iglap, ang masayang selebrasyon ng pamilya de Leon ay naging isang eksenang puno ng pagkalito at pagkabigla. Ano nang sinasabi mo? Si Imelda ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Bagong tahanan? Kami ang nakatira dito. Ito ang bahay ng anak ko. Ang lalaki na nagpakilalang si Attorney Mendoza ay nanatiling kalmado. Hindi ito natinag sa pagsigaw ni Imelda. Sa halip, lumingon ito sa kanyang asawa at marahang sinenyasan itong manatili sa labas kasama ang mga anak. Pagkatapos ay humarap itong muli sa kanila. Ang kanyang muka ay isang maskara ng profesionalismo. Pasensya na po, ma'am, pero nagkakamali po kayo, sabi ni Attorney Mendoza. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Ang property na ito ay legal na naibenta sa amin noong 1 linggo pa. Heto po ang Deed of Absolute Sale, pirmado ng legal na may-ari, si Ms. Amelia Santos. Ipinakita niya ang dokumento. Ang pangalan at pirma ni Amelia ay malinaw na nakasulat doon. Peke yan! Sigaw ni Imelda. Niloloko na niyo kami. Ang asawa ng anak ko ay si Amelia de Leon, hindi Amelia Santos. Sa pagkakaalam ko po, Santos pa rin ang kanyang legal na apelyido sa titulo ng bahay na ito dahil ito ay nakuha niya bago pa man sila ikasal. Isa itong sole and separate property. Mahinahong paliwanag ng abogado. Si Ricky, na kanina pa nakatulala, ay biglang natauhan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang paulit-ulit niyang dinadyal ang numero ni Amelia. Cannot be reached. Cannot be reached. Sinungaling! Magnanakaw! Patuloy na sigaw ni Imelda na akmang susugurin ng abogado, ngunit mabilis itong naharangan ng mga gwardya. Ricky, anak, tawagan mo ang asawa mo. Sabihin mo kung anong panloloko ang ginagawa ng mga taong ito. Ang mga kamag-anak nila ay nagbubulungan na sa isang sulok. Ang dating masayang pakikipista ay napalitan ng kahihiyan at takot. Ang ilan ay nagsimula nang ilayo ang kanilang mga sarili mula sa gulo. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Ricky.
Ngunit hindi ito si Amelia. Isang numero mula sa kanyang opisina. Ang pangalan sa screen ay HR Department. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa buong pagkatao ni Ricky. Mas matinding takot kaysa sa pagkawala ng kondo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tawag na ito. "Sagutin mo, Ricky!" sigaw ni Imelda. Nanginginig na sinagot ni Ricky ang tawag. Lumayo siya ng kaunti. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. "Mr. De Leon, this is from the Human Resources Department. We are calling to inform you that you are being placed on immediate preventive suspension pending a full investigation into fraudulent activities discovered in your expense reports." Hindi na narinig ni Ricky ang mga sumunod na salita. Ang mga salitang investigation, fraud, legal action ay umuugong sa kanyang tainga. Ang mundo niya ay gumuho. Ang butas na pilit niyang tinatakpan ay sa wakas ay bumigay at nilamon siya nito ng buo. Nabitiwan niya ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila kasing lakas ng pagbagsak ng kanyang buong buhay. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatingin sa kawalan. "Anak, anong nangyari? Sino yon?" tanong ni Imelda. Ang galit sa boses ay napalitan ng pag-aalala. Hindi sumagot si Ricky. Hindi niya kaya. Nakita ni Attorney Mendoza ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng isang taong inakalang nasa itaas siya ng mundo. Bumuntong hininga ito. "Mga sir, ma'am, kailangan niyo na pong ilabas ang inyong mga gamit. Tatawag na po kami ng pulis kung hindi po tayo magkakaunawaan ng maayos." Sa sandaling iyon, ang isa sa mga pinsan ni Ricky ay nakatanggap ng mensahe sa telepono. "Kuya Ricky, may kumakalat na tsismis sa opisina niyo. Totoo ba?" Doon na nagsimula ang gulat at bulungan ng kanilang mga kamag-anak. Nalaman na nila ang pandaraya, ang kabit, ang lahat. Si Katrina, na naghihintay ng balita mula kay Ricky sa lobby sa ibaba, ay nakita ang pagdating ng mga gwardiya at ang pagtawag nila sa pulis. Narinig niya ang mga bulungan ng ibang mga residente. Walang imik, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Nililigtas ang sarili mula sa gumuhong mundo ni Ricky. Sa itaas, si Imelda ay hindi makapaniwala. Tumingin siya sa kanyang anak na tila isang estatwa. Pagkatapos ay sa mga gamit nilang nakakalat sa sahig ng bahay na hindi pala sa kanila. Ang kanyang pinangarap na kaharian ay naging isang malaking kahihiyan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga sigaw ng galit ay naging mga higbi ng pagkatalo. Ang pamilya De Leon, ang ina na puno ng kasakiman at ang anak na duwag at taksil. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng hallway ng isang gusaling hindi sila welcome. Ang kanilang mga kasangkapan at kahon ay nasa kanilang paligid, mga monumento ng kanilang kabiguan. Ang mga pinto ng ibang unit ay bahagyang bumubukas. Ang mga tsismoso nilang kapitbahay ay sumisilip, mga saksi sa kanilang pampublikong pagbagsak. Tumingin si Ricky sa kawalan. Wala na ang kondo, wala na ang trabaho, wala na si Katrina, at higit sa lahat, wala na si Amelia. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Hindi dahil sa galing ni Amelia, kundi dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang ulan ay marahang pumapatak sa labas ng bintana ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa Quezon City. Ang tanawin mula dito ay hindi ang mga nagtataasang gusali ng BGC, kundi isang luntiang hardin na puno ng mga halaman. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang tsaa ay humahalo sa amoy ng kahoy at papel. Sa gitna ng isang simpleng silid na ginawa niyang studio, si Amelia Santos ay nakayuko sa kanyang drafting table. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong messy bun. Nakasuot lang siya ng isang lumang t-shirt at komportableng pajama pants. Ang kanyang lapis ay mabilis na gumuguhit sa isang malaking papel. Binibigyan ng anyo ang isang bahay na matagal nang nabubuo sa kanyang isipan.
Wala nang bakas ng pasa sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya, bagamat seryoso sa kanyang ginagawa, ay mayroon ng muling kislap ng kapayapaan. Dito, sa maliit na espasyong ito na kanya lamang, siya ay malaya. Bzzzt, bzzzt. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa gilid ng mesa. Itinigil niya ang kanyang pagguhit at kinuha ito. Isang serye ng mga mensahe mula kay Therese. Therese, Amy, you won't believe what happened today. Therese, the De Leons, kahiya-hiya sila sa buong building. The new owners arrived this morning. Nag-iskandalo si Imelda. Therese, and Ricky? My God, Amy. Tumawag ang HR sa gitna ng gulo. Sinuspend na siya. The whole office is talking about it. The news about the fraud is spreading like wildfire. Binasa ni Amelia ang mga mensahe, isa-isa. Habang binabasa niya, wala siyang naramdamang galak. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Kung mayroon man, iyon ay isang mapait na pagtanggap sa hindi maiiwasang katapusan. Sila ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Siya ay naging instrumento lamang. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang nangiti ng tagumpay, kundi isang nangiti ng kaluwagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nag-type siya ng reply. Amelia, thank you for the update, Therese. At salamat sa lahat. I owe you big time, Therese. Wala yon. You deserve to be free. Kumusta ka na dyan? Amelia, okay lang. Payapa. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng tumila. Ang mga dahon ng halaman sa hardin ay tila mas naging matingkad ang kulay pagkatapos mahugasan. Tulad niya, hinugasan na ng ulan ng nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na kahon sa sulok. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga tropeyo at plake ng pagkilala na nailigtas niya mula sa dati niyang buhay. Isa-isa niya itong inilabas at inilagay sa isang bagong estante na nakakabit sa dingding. Habang ginagawa niya iyon, tila ibinabalik niya ang mga piraso ng kanyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contact list. Hinanap niya ang pangalan, Ricky De Leon. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete contact. Sinundan niya ito ng pag-block sa numero nito, sa numero ni Imelda, at sa lahat ng numero ng pamilya De Leon na nakasave sa kanyang telepono. Isang digital na paglilinis, isang simbolikong pagputol ng ugnayan. Bumalik siya sa kanyang drafting table. Sa tabi ng kanyang mga plano, may isang bagong moleskin notebook. Binuksan niya ito sa unang pahina. Sa malinis at eleganteng sulat kamay, isinulat niya ang mga salita, Phase 1, My Life. Ito na ang kanyang bagong proyekto. Ang pinakamahalagang proyektong gagawin niya sa buong buhay niya. Ang muling pagtatayo ng kanyang sarili mula sa pundasyon pataas. Ding dong. Napatingin siya sa pinto. May nag-doorbell. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Maingat siyang sumilip sa peephole. Isang delivery man na may hawak na isang malaking paper bag mula sa isang flower shop. Binuksan niya ang pinto. Good morning, ma'am. Delivery po para kay Miss Amelia Santos. Ako nga po. Sagot niya. Iniabot sa kanya ang isang magandang bouquet. Hindi rosas, hindi carnation, kundi isang malaking bungkos ng masasayang sunflowers. Ang kanilang malalaking dilaw na talulot ay tila mga munting araw na nagbibigay liwanag sa maulap na umaga. Kanino po galing? Tanong niya. Nagkibit balikat ang delivery man. Wala pong pangalan, ma'am. May card lang po. Kinuha niya ang bouquet at nagpasalamat. Isinara niya ang pinto at inilapag ang mga bulaklak sa kanyang maliit na coffee table. Ang kanilang kulay ay agad na nagbigay buhay sa buong silid. Hinanap niya ang maliit na card na nakasabit dito. Binuksan niya ito. Walang pangalan ng nagpadala.
4 na salita lang ang nakasulat sa magandang calligraphy. For new beginnings. Tinitigan niya ang mga salita. Tinitigan niya ang mga bulaklak. Isang ngiti ang unti-unting namuo sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung kanino galing. At sa ngayon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mensahe. Isang paalala mula sa universo na kahit pagkatapos ng pinakamatinding unos, laging may sisikat na bagong araw makalipas ang 6 na buwan. Ang hangin na amoy dagat ay marahang humahaplos sa mukha ni Amelia. Nakatayo siya sa isang balkonaheng hindi pa tapos gawin. Ang sahig ay semento pa lamang at ang mga rehas ay bakal pa. Sa kanyang harapan, ang malawak na karagatan ng Batangas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Naka-hard hat siya at may hawak na isang rolyo ng blueprint. Ang kanyang dating simple at malinis na pananamit ay napalitan ng maong, boots at isang puting polo shirt. Ito ang kanyang bagong opisina, ang kanyang bagong mundo. Ma'am Amy, maganda ang progress natin sa foundation. By next week, pwede na nating simulan ang pag-angat ng mga pader, sabi ng kanyang construction foreman na si Mang Jun. Ngumiti si Amelia. Salamat Mang Jun. Siguraduhin lang nating nasusunod ang lahat ng nasa plano. Ayokong magkaroon ng kahit anong problema. Masusunod po, Ma'am Architect. Sagot ni Mang Jun ng may paggalang. Sa loob ng 6 na buwan, ibinuhos ni Amelia ang kanyang oras, pera at talento sa pagtatayo ng kanyang sariling maliit na architectural firm. Santos Designs, yon ang pangalan. Simple, tumatak, at higit sa lahat, sarili niya. Ang beach house na ito ang kanyang unang malaking proyekto. Isang proyekto na nakuha niya hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa purong galing ng kanyang disenyo. Habang pinagmamasdan niya ang mga trabahador na gumagalaw sa ibaba, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kaligayahan na nagmumula sa paglikha, sa pagbuo ng isang bagay mula sa wala. Hindi na siya nagtatayo ng mga bahay. Itinatayo niyang muli ang kanyang buhay. Isang blok sa bawat pagkakataon. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang maliit na apartment na malapit sa construction site. Pagbukas niya ng pinto, isang sobre ang naghihintay sa kanya sa sahig. Galing sa korte. Naupo siya sa kanyang maliit na sofa at binuksan ito. Sa loob ay ang mga papeles, ang final decree ng kanyang annulment. Opisyal na siyang malaya. Tinitigan niya ang dokumento, ang kanyang pangalan, at ang pangalan ni Ricardo ay legal ng pinaghiwalay. Walang lungkot, walang galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Isinara niya ang sobre at inilagay ito sa isang drawer. Isa na lamang itong piraso ng papel, isang alaala ng isang kabanatang natapos na. Kinabukasan, binigyan niya ang sarili ng isang araw ng pahinga. Nag-drive siya papunta sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan. Naglatag siya ng banig sa buhangin at naupo. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang paghugas sa mga huling bakas ng sakit ng nakaraan. Dito, sa harap ng kalawakan ng karagatan, naramdaman niya kung gaano siya kaliit at kasabay nito, kung gaano siya kalakas. Si Ricky? Ayon sa huling balita ni Teres, nahatulan ito ng pagkakakulong dahil sa pandaraya. Si Imelda, matapos ang kahihiyan, ay napilitang ibenta ang kanilang lumang bahay at ngayon ay nakatira kasama ng isang kamag-anak sa probinsya. Ang kanilang mundo ay gumuho habang ang sa kanya ay muling nabubuo. Ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin ay puno ng pangako. Ang tunog ng mga alon ay isang awit ng pag-asa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello?
Good evening. Is this Miss Amelia Santos? Isang boses ng lalaki ang tumawag mula sa kabilang linya. Malalim, mahinahon, at may bahagyang ngiti sa tono. Yes, speaking. Who is this? Ah, good. My name is David. I'm the one who sent the sunflowers a few months ago. Natigilan si Amelia. Ang mga sunflowers. Naalala niya ang mga ito. Paano mo nalaman ang numero ko? Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Let's just say, as the owner of this new beach house project, I made it a point to know the brilliant architect behind it. I was hoping I could finally talk to you in person. Napatingin si Amelia sa papalubog na araw. Isang bagong kabanata. Isang hindi inaasahang tawag. Isang posibleng simula. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiting totoo. Walang halong pagkukunwari. At puno ng pag-asa. I think, sabi niya, habang nakatingin sa dulo ng abot tanaw kung saan ang araw at dagat ay nagtatagpo. I would like that very much. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit alam ni Amelia na hindi ito ang katapusan. Dahil bukas, at sa mga susunod pang bukas, sisikat itong muli. At sa pagkakataong ito, handa na siyang salubungin ito. Sa pagtatapos, ang kwento ni Amelia ay hindi lamang tungkol sa pagwawakas ng isang nakakalason na kasal, kundi tungkol sa muling pagsilang ng isang babaeng piniling iligtas ang sarili. Ang pagbagsak ng pamilyang De Leon ay malinaw na patunay ng batas ng karma. Ang kasamaan at panlilinlang ay may hangganan, at darating ang araw na mananagot ang mga gumawa ng mali, habang ang mga nanindigan sa dangal at kabutihan ay gagantimpalaan. Ipinakita ni Amelia na ang pagbitaw ay hindi kahinaan, kundi isang matapang na hakbang upang ipaglaban ang sariling halaga at kinabukasan. Mula sa abo ng pagtataksil, bumangon siya na mas malaya, mas payapa, at mas buo bilang tao. Ikaw, kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, magpapatuloy ka pa bang magtiis o pipiliin mong unahin ang sarili mo? May relasyon ba sa buhay mo ngayon na patuloy kang sinasaktan ng tahimik? Bago tayo tuluyang magtapos, nais kitang kamustahin, maayos ba ang puso at isip mo ngayon? Kung may damdamin o aral na nais mong ibahagi, bukas ang espasyong ito para sa iyo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa at mahalaga ang iyong kwento.